Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat mga sir, madam, idol. Muli ang inyong lingkod ay nagbabalik upang pag-usapan natin ang kahalagahan ng paggamit ng ating paunan. Lingid sa ating kaalaman mga sir, madam, idol, ang pauna natin sa pagkakasa ng ating tari ay may malaking ginagampanan, no? Kaya ko po ito naisipang gawan ng content dahil may mangilan-ngilan po tayong mga subscriber na nagtatanong kung halimbawa po ay ako po ay nagpakita ng pagkasa ng tari. Nagtatanong po sila kung ano daw po ang laki ng ating paunan. So, kaya po naisipan natin gawin ito para sa pangkalahatan na po. And meron din po tayo na mga mananaring na andito sa ating paligid, yung nakakakilala po sa atin at nakakaharap, nakakausap. Ganun din po ang tanong nila na kung halimbawa daw po ay tihaya, halimbawa ay taob, halimbawa pike. Ang tanong po nila kung ano daw po ang laki ng paunan na ginagamit ko. So sa akin naman po, wala po akong direktiba agad na sinasabi na large ang gamitin mo, medium ang gamitin mo, small ang gamitin mo. Hindi ko po sinasabi po agad direkta na ganon, dahil para sa akin po, ang paggamit po ng paunan ay nababase sa paan ng manok, kung anong diferensya niya at kung anong asinta na iyong gustong palabasin. Kung halimbawa gusto mo ng asintang gitnang puwet, kanang sipit-sipitan, kung halimbawa kaliwang paa ng manok ang iyong kinakabitan, kanang sipit-sipitan ba ang iyong asinta, or palabasin mo pa ba siya ng kaunti tulad ng ginagawa ko, or ang kalagitnaan ng gitnang puwet at ng kanang sipit-sipitan. Yung nandito po tayo. Yun po ang mga asintang ginagawa ko. At base sa aking karanasan, ang paggamit ng paunan ay depende. No, kaya po pag may nagtanong sa akin, depende. Meron po akong paunan, halimbawa may nagtanong, ilang po ang ginamit mong paunan nung nagkasa ako, no? Tinatanong, ilang po ang ginamit mong paunan? Halimbawa po, ito po ang ginamit ko, malaki po. Meron po tayong tatlong klase, halimbawa papakita ko po sa inyo. Ayan po. Yan, meron tayong tatlong klase. Susukatin po natin. Ayan po. Kung dito po tayo sa pinakamalaki, ito po ay 10 mm. No, yan, 10 mm or yung sinasabi nilang 1 cm. Kung ito naman pong medium ko ay 9.50 mm. No, 9.5 kung ganon. 9.50. At ito namang isa, yung pinakamaliit ko ay 8.50 mm or 8.5 mm. So yan po. Pero may nagagamit din po ako na pinakamalaki, no? Dahil kailangan ko ngang maghabol. May panandalian akong kinapalan ko po ito ng sapin na inikot sa kanya. Siya po ay pumapatak ng 10.90 mm. Ayan po. Caliper na po yung ginagamit natin na pansukat, And then meron din po akong isa na 10.5. So iba-iba po ang aking paunan. At sa aking pagtatari, no, dito naman tayo kukuha sa mga pang-extra ko.
Nakagamit na po ba kayo ng ganito kaliit nang dahil sa paghahabol nyo ng inyong kasa? Dahil sa diferensya ng paa ng manok, ito po ang aking nagamit. Ito po ay 6mm. Yan. No? 6mm po. Kapag may mga malalaki po akong hinahabol na asinta, dito po ako kumukuha. Kahit MRM boots po ang gamit ko, no? Ganito po kasi yan. Kung halimbawa ito na po yung ating MRM boots, yan, nakalagay na halimbawa sa paa ng manok. Pag inilapat na po natin yan, yan, nilapat na po natin ang ating garol at sinipat natin. Kung sa tingin natin ay hindi natin makuha ang tamang asinta, magpapalit po tayo ng paunan. No? Halimbawa, nagpalit tayo ng yung sinasabi nating medium. Kung hindi pa rin po, nagpalit tayo ng small. Yun po ang ibig sabihin ko na wala po akong specific na sinasabi kung anong laki ng paunan dahil nagdidepende po yun sa paa ng manok at sa asintang inyong gagawin. At isa pa, papaliwanag ko lang sa obserbasyon ko rin po kasi ng ating MRM boots, meron po itong tatlong klase. No, meron po itong tinatawag na 1, 2, 3 or ABC. Kung halimbawa po ito ay nilagay nyo sa paa ng manok na nakaganyan, medyo po ito nakaangat, yun po ang 1 or A. Yun po ang ginagamitan po ng kalimitan na maliliit na paunan. Ngayon, kung halimbawa naman po yan ay medyo bumaba na po dito, yan, yun po ang B or yung number 2 ng ating MRM boots. Yun po yung ginagamitan natin ng mga ibang uri naman din ng paunan para lang po mahabol natin ang ating asinta. At yung C po natin, katulad po yun nito. Ito po ay C or number 3. No? Pag nailagay natin sa panang, mas mababa po itong pagpapatungan natin ng ating paunan. Ayan, kaya po ang kalimitang gamit po dito ay malalaki. Depende po yun sa inyong MRM kung anong klase po yun. Yun po ang aking naobserbahan dahil sa mga nakakaharap ko na gumagamit ng mga ganito, yun po ang aking napapansin. No? Yun po ang alamin ninyo. Kaya nga po wala akong specific na sinasabi kung ano ang ideal na sukat ng paunan na ginagamit natin sa iba't ibang asinta natin. No? Unang-una, nagbabase po tayo sa diferensya ng paa ng manok, kung diferensyado man or kung anong asinta ang ating gustong palabasin. Yan. Pag pumatong na po tayo dyan, doon po natin makikita ang tumbada ng ating tare para malaman natin kung anong paunan ang dapat nating ilalagay. Ayun. Ginawa ko to, ulitin ko, no, ginawa ko tong bidyong ito dahil yung nakakaharap ko na nakakausap ko, natuturuan, na ipapaliwanag ko sa kanila ng maayos dahil sila ay kaharap ko, no, nandito sila sa akin. Kaya ako ginawa ang bidyong ito, ginawang ko ng content yung tungkol sa katanungan kung ilang mm ba ang mga ginagamit ko pagka halimbawa nagkasa ako ng kanang sipit-sipitan, ilang daw yung paunan na ginamit ko. No, hindi ko po kasi minsan sa ibang manok magkakasa ka ng kanang sipit-sipitan. Minsan maliit na paunan is yun pa rin po ang asintang nagawa. Sa ibang manok naman, malaking paunan, no, yung pinaka malaki halimbawa, yun pa rin yung asintang ating nagawa. Yun po ang aking ibig sabihin doon na depende po sa uri ng paa ng manok ang paggamit ng paunan.
napakalaking gampanin po nito sa ating pagtatari ang ating paunan, dahil dyan po tayo nag-a-adjust. Yan po ang ginagamit nating pang-adjust para po makuha natin ang ating asintang gustong palabasin. Ayun. Sana guys is na sundan nyo at maaaring mai-apply nyo sa inyong pagkakasanantari yung aking ibig sabihin, no? Marami na po akong mga iba't ibang uri ng boots na ginamit. Gumamit po ako ng Mexican. Ito may paunan na. Yan, pag ginanon mo is hindi nakuha, babaklas ka, i-adjust mo po ito. Gumamit na rin po ako ng ang tinatawag nung matanda na nagbigay sa akin ito na traditional leather boots na nakakalas ang paunan. Ganun din po, nagpapalit-palit lang din po ako ng paunan dito, either maliit or malaki, no? And then gumamit din po tayo ng common leather boots. Yun pa rin po, nasa pag-adjust pa rin po ng paunan, or iuurong natin ito pababa or pataas ang ating common leather boots bago po natin makuha yung ating asinta. And then ang medyo bago-bago na aking sinubukan ay yung ganito. Yan, yung may kasama ng paunan, no? Pero ito po is klase-klase rin po. Meron po nito na maliit ang paunan. Meron na ako niyan dito mga Sir Idol. Kompleto po ito. 3 uri po ang ganito ko. Yung maliit na paunan. Halimbawa medium, small, medium, large. Ito po yung pinaka-large niya. Ayan. Gumamit din po ako niyan. Trinay natin. Sabi ko nga sa inyo, kung mapapanood nyo ang ibang aking mga video, no? Marami na tayong sinubukan at hinahanap natin kung alin yung pinakamainam eh. Yan, sinusubukan po natin kung ano po ang mga lumalabas. Kaya lang dito po ako nagtagal. Dito po sa MRM Boots. Yan. Dito po tayo. Ayan, iba't ibang klase ng mga ginagamit sa pagtatari, pero ang gampanin po ng paunan ay napakahalaga. Katulad lang ng pag-a-adjust, dito po tayo nag-a-adjust. Ito po ang pinaka-pang-adjust natin, ang paunan. Ayun, sana ay may naibahagi na naman ako sa inyo mga Sir, Madam, Idol, ano. Anuhin ko lang sana sa mga nanood at tinapos ang bidyong ito, pagpasensyahan nyo na po at medyo po kinokontrol ko po ang pag-upload ng tari tutorial na nagpapakita ako ng mga bagay na halimbawa tari or manok. Medyo po naglalaylo po tayo ngayon ang inyong lingkod dahil po ako po ay na-demonetize, no? Na-demonetize po ang aking channel. Iniingatan ko po ito at ayaw kong umabot sa punto na ma-delete siya ng ating Lolo YT, no? Mahigpit po si Lolo YT. Kaya po medyo bahagya na lang po ang aking pagtuturo. Kaya napakainam po at maswerte yung mga nakakapunta po dito sa bahay. Ito nga po yung venue natin. Dapat may iba pa akong gagawin. Ayun, kung napapanood nyo po, gumagawa po tayo ng Kalan Dius Oil. Yun po yung pansamantalang aking alternatibong ginagawa sa aking channel habang hinihintay ko po yung December 30 para maayos ko po yung aking channel. Ayun, hanggang dyan lang muna mga Sir Idol. Shoutout po sa lahat ng mga sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo. Maulan na panahon po. Ingat po tayo lagi.
Bye-bye!